Magandang umaga po mga kabarangay at mga gusto po na mapos po ng halalan, nabuhayan na naman ng loob. Yes po, dahil may mga ugong-ugong po na balita na nag-iba ng technique itong mga nagsusulong ng postponement. Parang yes po, resolution daw. Gumawa daw po ng resolution. So hindi na po panukalang batas na para po ma-postpone ang halalan. Mga kabarangay, alam po ba ninyo na marami yung nagsasabi sa amin na mga content creator na manahimik na lang daw, hintayin na lang kung ano ang mangyayari. Kapag nakapag-file na sa September, tuloy na daw. Yes po, tama naman nga po sila. Kaya lang po bilang mga content creator, ay trabaho po namin na ipahayag sa lahat yung kung ano po ang tunay na nangyayari. At lagi naman po naming sinasabi na kung hindi po ninyo gusto yung aming mga content, wag po ninyong panonoorin. At pakiusap din po bago mag-comment kung pwede po sana ay tapusin po yung video. Kasi kung minsan lalo na yung mga haters at bashers talaga, pamagat pa lang po. Nagkukomento na malayo po sa topic, malayo sa content at personal po. Huwag naman ganon. Kasi may mga iba nga po akong nakita na mga haters nagkukomento ng hindi maganda. Mga vlogger din pala. Makaka-apekto po yung mga pagko-comment po ninyo ng pangit sa kagaya po ninyong content creator. Tinitiyak ko po sa inyo, lalong-lalo na kung hindi ka pa monetize, matatagalan bago ka ma-monetize. At kung monetize ka na, ay baka hindi i-spread o ikalat ni Meta o ng algorithm yung iyong mga video. Konti lang ang maaabot nito dahil sa masama mong gawi, yung fake engagement na sinasabi. Ituloy po natin yung ating pinag-uusapan mga kabarangay. Ano ba itong sinasabi na para mapabilis na ma-postpone nga ang halalan, ay ito nga pong sinasabi nila na hindi na po sila mag-aakda ng batas kung hindi po ito po ay sinasabi po na sususugan na lang o amendment. Yes po, resolution. Gagawa sila ng resolution or pwedeng amyendahan po ang batas. Kagaya po, alimbawa, amyendahan, papalitan po yung petsa na November 2 at maaari pong gawing basihan sa pag-amyenda, sa pag-atras nito o pagpapalit, siguro ay yung sinasabi po na All Souls Day ito, araw ng mga kaluluwa, na sila rin mismo ang gumawa. At nakikinita na natin na ang isa pa po sa gagawin nilang alibay dito ay ito nga pong crisis po na muli ay sumisiklab sa Amerika at Iran at apektado po ang ating bansa. So yan po mga kabarangay, ang naiisip natin na maaring gagawin po nila. Iniisip ko lang po yung para sa akin lang. Hindi po ako bagado at hindi po ako magaling. Kumbaga po, ayan lamang po ang aking mga nakikita. At kung sakasakali po, tiyak na 2027 na ang petsa po na kanilang gagawin. Kaya lang, meron na naman pong conflict ito. Siguradong yan po ay kukontrahin, may kukontest dyan. Dahil kung 2027 po yan, anuman pong buwan o araw, ay magiging sagabal na sa preparasyon po ng COMELEC para sa 2028 local at national election. So, gayon pa man po, ang masasabi ko lamang po, mga kabarangay, kung kayo po ay mga aspirante at mga nakaupo, kagaya po ng sinasabi, lalo na sa mga nakaupo, sinasabi po ng inyong liga, president sa buong bansa, sa buong Pilipinas, na matuloy man o hindi ang barangay at SK election ay kailangan ninyong magtrabaho. Yes po, trabahuhin ninyo. Alam po ninyo, may malaking conflict na po na nangyayari. Kasi dati si Kapitan at ang kanyang mga kagawad ay ayos lamang sa pagtatrabaho. Pero nung lumabas na may mga kagawad na lalaban sa Kapitan, natural lamang po na hindi na maganda yung pakikitungo nila sa bawat isa na nakaka-apekto po sa pagsusulong ng mga batas, ordinansa na makakatulong sa kanilang mga barangay.
Yes po, aminin man natin at hindi ay may mga barangay po na nagkawatak-watak na dahil nga sa barangay at SK election po na ito. Siguro po ang maitatanong ko na lamang, pabor ka ba na matuloy ito? Bakit? O pabor ka na hindi ito matuloy? Bakit? Real talks based on facts.